Hi guys! Ngayon, i-share ko sa inyo yung paano maging mid-skill worker dito sa Taiwan. Hi guys! Ito, maraming gustong nagtatanong, gustong malaman kung paano maging mid-skill worker dito sa Taiwan. Maraming may gusto, pero meron din mga consequence na kailangan nating pag-isipan ng mabuti. Halimbawa, naka 6 years ka naka-street sa amo mo, only 5 years o 6 years, tapos ang sahod mo 26 NT. Pwede ka niyan. Pero kung 25, 24, hindi ka pwedeng i-apply kasi yun ang standard na 26 NT. Tapos, yung amo mo mag-apply niyan. Tapos, kung i-apply ka ng amo mo, mayroong babayaran kung shoulder nila, di swerte ka. Pero karamihan talaga, pag gusto ko naman ng amo, talagang sila maglakad ng mga papers mo na gusto ka maging mid-skill worker. Tapos guys, ito naman ang consequence niyan. Halimbawa, yung alaga mo nawala, tapos gusto ka pang kunin ng amo mo, di swerte ka. Halimbawa, mayroon ka pang isang alagaan, o kaya si lolo, si lula, o kaya gusto ka pang kunin ng amo mo, mas maganda. Pero guys, halimbawa, wala ka ng alagaan, ayaw na ng amo mo, kasi wala ka namang alagaan, mahirapan ka mag-apply ng ibang trabaho. Kasi karamihan ng mga employer sabihin, mid-skill ka na. So, expectation talaga nila, malaki ang sasahurin. Hindi naman lahat ng employer dito, mga mayayaman. Meron din naman na basic lang talaga ang kaya nila. Kasi guys, yung ARC mo kasi iba na. May nakalagay doon na ano ka na, hindi kagaya sa amin na wala pa kaming ganun, pwede na basic lang to kahit 25, 24 pwede, mga ganun. Kung tawag nun, kung mga ganun hindi kukuha ng employer na mga ganyan kasi mas mahal, malaki. Tapos guys, kailangan mid skill ka, marunong kang mag-suction sa mga NGT, marunong kang mag-Mandarin. Kasi kung employer na mag-hire sa atin, tapos malaki yung sahod mo, tapos hindi ka marunong mag-suction, hindi ka marunong mga ganyan, wala ka, basic lang yung Mandarin mo, hindi talaga kukuha yung employer mo, atras sila. Tapos halimbawa, maka 3 months ka na, 4 months, wala ka pang employer, walang kukuha sa'yo, uuwi ka ng Pilipinas. Kasi yung ERC mo na hindi na pwedeng baguhin, na balik ka sa basic na ERC mo. Kaya mahirap din. Noon, yung dati kong alaga na i-apply sana ako kasi yung sahod ko lagpas pa sa minimum na 26 NT. Okay sana, kaso lang nawala si lolo. Hindi talaga para sa akin. Kaya ngayon napag-isipan ko, halimbawa i-apply ako dito, tapos paano kung wala na, wala ka ng ialaga. So, maghahanap ka na ng bagong employer mo. Kasi ano ka na, wala ka ng agency niya, wala ka ng broker. So, ikaw na maghahanap sa sarili mo. So, makikita ng mga employer, mga broker nga, mid-skill. So, expect na talaga nila, malaking sahod ang ano nito. Kami, na pakita ay okay lang to kahit hindi naman kahit 25 lang, okay lang 24, mga ganun. Tapos, halimbawa, kung lilipat ka naman ng broker, yung broker kasi, bihira lang talaga natatanggapin ka kasi priority nila yung mga hawak din nila. Yung hindi ka nila hawak, ay malabo talaga. Kaya maraming napauwi talaga sa ganyan. Kaya mas okay lang siguro sa akin pag yung extend na lang ako. Kasi pag halimbawa naka 14 years ka na tapos gusto mo pang i-extend, mas okay lang siguro, ayaw ko na lang ng mid-skill. Kasi nga
mas mahirap lalo na ako hindi naman ako gaano sa Mandarin na talagang yung mga malalalim yung hindi ko naman talaga naintindihan pa. Pero sa mga saksyon, mga ganun NGT, marunong ako niyan. Pero sa mga Mandarin talaga ay hindi pa nga. Kaya ang ipayo ko sa inyo, kung gusto niyo talagang ganun, mag-aral talaga ng Mandarin. Kaya ako nag-aral ng Mandarin eh. Kasi ang dagdag ano din yung kaalaman sa mga kagaya natin. Kaya mahirap. Mayroon nga nakita ko sa ano, sa group na uwi na siya kasi hindi siya nakahanap ng trabaho kasi mid-skill siya. Ano na siya dito na 13 years na. And dapat mayroon pa siyang 1 year. Wala na. Uwi na siya kasi wala na, expire na yung ano. Bibigyan ka naman ng ano extension hanggang 3 months o meron pang iba bigyang 4 months para makahanap ka ng trabaho. Kaya hindi ka makahanap, uwi ka talaga kasi maging TNT ka na. Eh yung kagaya na namin, nagaya ko nga ano lang, hindi pa naman ako mid-skill worker. Siguro mga taas lang isang buwan sa akin, makahanap na ako ng trabaho. Ganun. Hindi ka naman pwede mag-part-time kasi huhulihin ka. Diba? Okay, guys. Sana may natutunan sa mid-skill worker. Okay, guys. Salamat. Thanks for watching. Shout out sa lahat at sa mga nag-support lagi sa akin. Thank you so much. Sa mga nagpakulay. Thank you din so much sa inyo, guys. And bye. God bless.